Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ang paksa natin ngayon ay ang mga natuklasan at ebidensyang arkeolohikal ng templo ng Jerusalem. At dahil dyan, nandito tayo ngayon sa tabi ng bundok ng templo at magkakaroon din tayo ng isang espesyal na sorpresa sa video natin ngayon. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Kaya, simulan natin ang ating araw dito sa Davidson Archaeological Park na may mga natuklasan mula pa noong panahon ng ikalawang templo ng Jerusalem. Itinayo ang ikalawang templo ng Jerusalem noong 516 bago ang karaniwang panahon ng mga Hudyo na bumabalik mula sa pagkakatapon sa Babylonia. Ngunit ito ay pinaayos ni Haring Herodes ang Dakila noong taong 20 bago ipanganak si Kristo. At ang karamihan sa mga natuklasan na makikita natin dito ay mula sa panahong iyon at ito ang templong makikilala ni Jesus. Naglalakad tayo ngayon sa tabi ng kanlurang pader, ibig sabihin, sa gilid kung saan naroon ang templo ng Jerusalem, at gusto kong makita ninyo ang sahig na tinatapakan natin ngayon. Orihinal ito mula pa 2,000 taon na ang nakalilipas, at ito ay isang napakahalagang kalsada noon. Ito ang pangunahing kalsada ng kalakalan noong panahong iyon. Ibig sabihin, sa magkabilang panig, may mga tindahang nagbebenta ng lahat, at makikita natin ngayon ang isa. Tara na. Pero ano kaya ang mga binebenta nila? Well, isa sa kanila ay, halimbawa isang money changer. Ang pagpasok sa templo ng Jerusalem ay hindi libre, at ito ay nagkakahalaga ng kalahating shekel. Kaya, halimbawa, kung galing ka sa ibang rehiyon, tulad ng Ehipto, at gusto mong pumasok sa templo ng Jerusalem, pupunta ka rito para ipapalit ang pera mong Ehipsyo sa kalahating shekel. At doon mo na mababayaran ang pagpasok sa templo na maliit lang ang halaga, pero ito ay obligadong bayaran ng lahat at ginagamit din ito bilang census para mabilang ang populasyon. At ang isa pang tindahan ay maaaring nagbebenta halimbawa ng mga hayop. Bakit? Dahil sa templo ng Jerusalem ginagawa ang mga sakripisyo, kaya pwede mong kunin halimbawa ang perang ipinalit mo lang. Pumunta dito sa tindahang ito at bumili ng hayop, isang kalapati o isang kordero na iaalay sa templo. At sa totoo lang, noong nawasak ang templo noong taong 70, pagkatapos ni Kristo, huminto na ang paghahandog ng mga hayop. Sa mundo ng mga Hudyo, mula noon, hindi na ginagawa ang mga sakripisyo. At may isang huling napakahalagang kwento na nangyari dito. Ito ay ang pagdating ni Jesus sa kalsadang ito. Siguro kilala ninyo ang kwento kung saan si Jesus ay kasama ang mga nagtitinda sa templo. Ang templo, mga kaibigan, ay hindi pinapayagan ang kalakalan doon sa itaas. Kapag pinag-uusapan ang kalakalan sa templo, hindi ito yung kalakalan sa loob, kundi yung kalakalan dito sa paligid ng templo. At ito ang pangunahing kalye ng kalakalan. At si Jesus ay pupunta rito at gigibain ang mga mesa ng mga mangangalakal. Malamang mga kaibigan, isa itong mesa na katulad nito, ang mga mesa na nagbebenta ng mga bagay para sa templo ng Jerusalem, at hindi sa loob ng templo ng Jerusalem. Baka nagtatanong ka tungkol sa maliit na boteng suot ko sa leeg. May lamang lupa mula sa Temple Mount, kaya dala ko ang kasaysayang biblikal. Noong 1999 iligal na itinapon ang lupang ito para burahin ang ating nakaraan. Ngunit nailigtas ito ng mga arkeologo sa Temple Mount Sifting Project. Maaari kang magkaroon ng bahagi ng kasaysayang ito at suportahan ang mahalaga nilang gawain. I-scan ang QR code o tingnan ang link sa ibaba para sa espesyal na regalo ngayong holiday. Isa pang natuklasang arkeolohikal na may kaugnayan sa tribo ni Levi ay ang batong ito dito. Ito ang timog kanlurang dulo ng templo ng Jerusalem. At dito natagpuan ang isang inskripsyon na nakasulat ang Beit Takiat HaShofar. At malamang na magpapatuloy ang pangungusap na nakasulat na Lavdil Ben Kodesh Lechol. Ano ang ibig sabihin nito? Lebeit at Kia, ang bahay ng pagtugtog ng mga trumpeta upang paghiwalayin ang banal sa karaniwan. Mga kaibigan, tingnan nyo kung gaano kaganda ang maliit na espasyong ito. Dito nakatayo ang isang Levita at tumutugtog ng trumpeta para ipahayag ang simula ng pista ng mga Hudyo, para simulan ang Shabbat. At ginagawa pa rin ito mga kaibigan hanggang sa ngayon, hindi na nga lang mga Levita at mga trumpeta ang ginagamit. Dito sa Israel, sa maraming lungsod gaya ng Jerusalem, may sirenang tumutunog tuwing Biyernes bilang hudyat ng simula ng Shabbat. Isang tradisyon mula pa noong panahon ng templo sa Jerusalem. Kaya, ang batong ito ay dating nasa itaas
sa dulo ng templo at dito nakatayo ang Levita para mag-anunsyo at tumugtog ng mga trumpeta. Pero bago umakyat sa templo ng Jerusalem, may isang bagay na kailangang gawin ng lahat. At iyon ay ang magpakadalisay. Paano isinasagawa ang pagpapadalisay sa Hudaismo? Sa mikve, isang ritual na paliligo. At syempre, sa mga paghuhukay na arkeolohikal sa paligid ng templo, ano sa tingin mo ang matatagpuan natin? Mahigit 10 mikve sa maliit na espasyo rito lang. Kaya, pasukin natin ito at tingnan kung paano. Paano pumapasok? Parang pagkapanganak ng tao sa mundo kung gets nyo ako. At syempre, hiwalay ito para sa lalaki at babae. At makikita natin ang pagkakahating ito dito. Dahil ang mga bumababa ay marumi pa at ang mga umaakyat ay nalinis na. At, gaya ng nakikita ninyo, may tubig sa loob, pero hindi masyadong malinis ang tubig, kaya hindi ako papasok. Pero ang tao ay aabot dito sa ibaba. Mayroon ditong isang maliit na pool na puno ng tubig. Ang tao ay maglulublob dito at pagkatapos ay aakyat sa kabila. At dito mismo ang paghahati. Tara, ituloy na natin ang ating paglilibot ngayon. Ngayon, naglalakad tayo sa ibabaw ng mga hagdanan na siyang timog na pasukan ng templo ng Jerusalem. Ibig sabihin, mula rito ay pwedeng umakyat at pumasok sa templo. At ang mga hagdanang ito ay itinayo ni Haring Herodes ang Dakila sa ibabaw ng mas matatandang hagdanan na narito noon. Ngayon, isang kakaibang bagay, kumbaga, dito ay ang mga baitang. Pansinin ninyo na may malalaking baitang at biglang may maliit na baitang, malaking baitang at maliit na baitang. Dahil ba hindi marunong gumawa ng hagdan ang mga arkitekto? Bakit magkakaiba ang laki ng mga baitang? Pinag-isipan talaga ito ng mabuti kaya may dahilan. Isipin ninyo, kung may dumating dito 2,000 taon na ang nakalipas at nakita kung gaano kalaki, kung gaano katayog ang templo ng Jerusalem, siguradong mae-excite siya at gusto niyang umakyat agad sa templo ng Jerusalem. Kung mabilis kang aakyat sa hagdang ito, tiyak na matitisod ka. Ginawa ang mga hagdang ito para mapatigil ang sinumang nagmamadali, para lahat ay huminga muna, umakyat ng dahan-dahan at magpakita ng paggalang sa templo ng Jerusalem. Kaya aakyat din tayo ngayon ng dahan-dahan. Ang pinakamatayog na bahagi ng templo, ang lugar kung saan naganap ang isa sa mga tukso kay Jesus. Nandyan lang iyon. Nakikita natin ang dulo, ang pinakahuling bahagi ng timog na pader, kung saan nagsisimula rin ang silangang pader. Sa mga hindi pa nakakapanood, mga kaibigan, mag-iiwan ako ng link sa itaas para sa video tungkol sa pinakamatayog na bahagi ng templo. Sa likod ko, makikita ang 3 malalaking arko na tarangkahan ng Hulda. Sa ngayon, sarado ang mga ito. Isa sila sa mga pangunahing daanan papunta sa bundok ng templo. Itong 3 tarangkahan na ito ang pasukan papunta sa bundok ng templo at may isang dobleng tarangkahan pa na nandoon pa sa kabila. Iyon naman ang labasan. Mga kaibigan, organisado. Kahit 2,000 taon na ang lumipas, may hiwalay na pasukan at labasan. May isang pagbubukod. Ang mga nagluluksa ay kailangang pumasok sa labasan at lumabas sa pasukan. Bakit? Isipin ninyo ngayon, pupunta ka sa Jerusalem, na isang napaka makabuluhang sandali para sa iyo. Pero ito rin ay isang sandali para sa komunidad. Kung palabas ka sa pasukan, nakikita ka ng lahat ng dumadaan sa kabilang direksyon. Ngayon, may pagkakataon ang mga tao na makausap ka at magtanong kung ayos ka ba. Kailangan mo ba ng tulong? Gusto mo bang pumunta sa amin? Kaya, pagkakataon din ito para sa tao kahit di na magsalita, malaman ng lahat na siya ay nagluluksa at lahat ng gustong tumulong ay maaaring mag-alok ng kanilang tulong. Kaya, ang templo ay may napakahalagang papel hindi lang sa relihiyon, kundi pati na rin sa buhay ng komunidad noong panahon na iyon. At ngayon mga kaibigan, may sorpresa ako para sa inyo. Nakita natin ang Hulda na tarangkahan, sarado man, pero patuloy na umiiral. Ibig sabihin, kung dito sa panig na ito ay wala tayong access, sa loob naman ng bundok ng templo ay maaari itong pasukin. Ang problema ay ginawang mosque ang lugar na ito at tanging mga Muslim lang ang pinapayagang makapasok. Ngayon, makakapasok tayo gamit ang kamera para makita ang loob ng mga tarangkahan ng Hulda at mas makilala ito. Kaya mga kaibigan, maghanda na tayo ng umakyat sa bundok ng templo.
Ngayon, makikita natin ng kaunti ang moske ng Al-Aqsa. At makikita ninyo na may pababang daan dito na papunta mismo sa ilalim ng bundok ng templo. Papasok tayo ng sabay-sabay ngayon. At, mga kaibigan, napakalaki talaga ng lugar. 500 metro kwadrado ito at sa ilalim, sa loob ng bundok ng templo, makikita natin. Ang lugar ay tinatawag ng mga kural ni Haring Solomon. Pero sa totoo lang, hindi ito mula sa panahon ni Haring Solomon, kundi mula sa panahon ni Haring Herodes, ang dakila. At bakit itinayo ang lugar na ito? Una, dito rin dumadaan ang ilan sa mga pasukan papunta sa bundok ng templo, gaya ng nakita natin sa Hulda Gate. Sa labas, pumasok ka sa lagusan at diretso kang aakyat palabas sa bundok ng templo. At bahagi rin nito ay mga imbakan para sa mga bagay na kailangang itago para sa templo ng Jerusalem. Pero ang pangunahing dahilan ng lahat ng konstruksyong ito ay para itaas ang sahig. Noong itinayo ni Herodes ang napakalaking platapormang ito sa ibabaw ng bundok ng templo. Palalawakin niya ngayon ang buong lugar na ito na dati ay isang bakanteng espasyo na kailangan niyang punuin. At pupunuin niya ito gamit ang mga arko. Ngayon, mas makikita ninyo kung gaano kalaki ang lugar habang naglalakad. Pero gusto ko ngayong lumipat sa taong 1976 noong ang Al-Waqf na siyang organisasyong Muslim na namamahala sa bundok ng templo ay nagpasya na gawing isang mosque ang lugar na ito. Ang mosque ay tinatawag na Al-Marwani at kaya nitong maglaman ng 10,000 tao. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang lugar na ito. 10,000 tao ang pwedeng magdasal dito at ang dahilan nila ay para sa taglamig, para makapagdasal tuwing Ramadan nang hindi nababasa ng ulan sa karamihan ng bahagi ng bundok ng templo na bukas sa kalangitan. Hanggang noon, nandito na ang lahat ng ito. Siyempre, 2,000 taon na ito. Natabunan sila ng buhangin at mga labi ng arkeolohiya na naipon sa mga nakaraang siglo. Ang mga tao ng Al-Waqf, ang ginawa nila, kinuha nila at inalis lahat ng nandito sa loob. Mahigit 400 truck ng mga labi ng arkeolohiya ang basta na lang itinapon. At ano, kung gayon, ang napagpasyahang gawin, ilang mga organisasyong Hudyo, kasama ang tulong ng Estado ng Israel, kinuha ang mga toneladang labi na inalis mula rito at dinala sa ibang lugar upang magsagawa ng mga paghuhukay na arkeolohikal. Doon mga kaibigan, marami silang natagpuan. Ako mismo, sumali rin ako sa ilang araw ng mga paghuhukay na iyon, kung saan maaari kang makahanap ng mga labi na inalis mula sa loob ng bundok ng templo. At sa kasamaang palad, maraming bagay ang nawala sa buong prosesong iyon. At ito ay isang magandang paalala kung gaano natin kailangang pangalagaan ang arkeolohiya dahil napakadaling mawala ng mga bagay-bagay. Isa pang tarangkahan na nagbibigay daan papunta sa templo ng Jerusalem ay itong nasa likod ko. Ang tawag dito ay ginintuang tarangkahan, na sa Hebreo ay tinatawag nating Sha'ar Harahamim, ang tarangkahan ng awa. At dito sa tarangkahang ito, dadaan si Jesus sa araw ng Linggo ng Palaspas, na magaganap sa loob ng ilang araw ayon sa ating kalendaryo. At dumaan siya rito habang nagmumula siya sa bundok ng mga olibo, na makikita natin dito mismo. May isa pang lugar na may mga kamanghamanghang natuklasan mula sa templo ng Jerusalem. Ito ang Museo ng Israel, doon tayo pupunta ngayon. At dito, sa Museo ng Israel, maraming kamanghamanghang arkeolohikal na natuklasan mula sa panahon ng templo ng Jerusalem. Isa sa mga ito ay ang gloskema na ito. Ito ay isang ossuary at nakasulat dito kung kanino ito. Ito ay kay Joseph Bar Caiapha, na si Caiphas. Siya ang punong pari ng templo ng Jerusalem, ang parehong pari noong panahon ni Jesus. May isa pa akong gustong ipakitang sarcophagus sa inyo. Sumama kayo rito, ang sarcophagus ni Haring Herodes, ang dakila. Tulad ng nakikita ninyo, basag-basag at pira-piraso ito. Bakit? Si Haring Herodes ay hindi gaanong minahal noong nabubuhay siya at kahit matapos mamatay. Inilibing siya sa sarcophagus na ito sa Herodion, sa isang kamanghamanghang lugar na ating makikilala pa. Matapos mailagay ang kanyang sarcophagus, dumating ang mga rebelde
Binasag ito at ipinag-ulong pababa ng bundok. Dahil dito, ang sarcophagus ay nasa museo na ngayon, muling binuo pero wala na ang mga buto. Dito sa tabi natin, makikita natin ang bahagi ng baluti at mga sandata na ginamit ng mga sundalong Romano sa pagsira ng templo ng Jerusalem. Nagawang sirain ng mga ito ang gusali ng templo ng Jerusalem, ngunit hindi nila kayang sirain ang alaala at kasaysayan nito. Matapos ang halos 2,000 taon, narito pa rin tayo sa Jerusalem at patuloy na ikinukwento ang kasaysayan na ito. Ang kasaysayan ng templo ng Jerusalem, ang puso ng bayan ng Israel. Sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa higit pang video tungkol sa Jerusalem, Israel at Templo ng Jerusalem. Isang halik, shalom, hanggang sa muli.